Welcome to my channel, your channel, our channel, Bleeding Sunrise. Good morning nga pala sa ating mga ka-citizen at today is November 1. So mag-exercise muna tayo bago sa lahat ng ating gagawin. Mabuti para sa ating katawan ang palagi ang nag-exercise para magalaw-galaw ang ating mga kalamnan. At syempre kung gusto nyong magbawas ng timbang, mainam ito gawin, mag-walk or mag-jogging tuwing umaga, at ilimit nyo rin ang inyong mga kinakain para healthy tayo palagi. At mas maganda ang nag-exercise tuwing umaga para ang inyong pawis at ang inyong energy ay marirefresh at mapapalitan ng bago. Selfie muna dito sa Christmas tree. At nakabili na nga ng flowers para sa undas dito sa Dangwa. At ito ang aking naging dinner. Dito lang yan sa Dangwa sa Chowking. Meron na ring milkshake ang Chowking. May 4 na variant sila at ito lang yung available, kaya tinikman ko lang yung kanilang honey tea milkshake. Busog ang ating dinner for today. Masarap pa ang kanilang milkshake. Since holiday nga ngayon, kaya konti lang ang bumabiyaheng jeepney dito sa may papuntang Dangwa, at naglakad lang ako from Maseda to Quezon Ave para nga naman maka-menos tayo sa pamasahe. Nilakad ko na lang para makita ko naman yung mga bagong kainan dito sa Maseda. Marami na ritong nagba-viral na restaurant. Another attraction dito sa Maseda Street, yung kanilang kalsada, meron ng mga lights para nga naman merong signs para sa mga dumadaan na sasakyan. November 2, dumalaw na tayo sa ating sementeryo at yung ating flowers ay DIY lang. Pati yung candles na binili lang natin. At the same time, reunion na rin ng magpipinsan, mga pamangkin, mga tito and tita. At hindi mawawala ang pagdarasal ng rosary. At sama-sama kaming kumakain ng breakfast, lunch dito sa sementeryo. At ngayon nga ay maganda ang weather, katatapos lang ng mga bagyo, kaya sobrang init. At nagkasya lang kami sa iisang tent. At naging okay naman ang aming salo-salo para sa Undas 2024. Maganda ang weather, minsan kainitan at minsan naman malilim, pero okay lang, at least hindi umulan.
Magandang pagmasdan ang blue na langit, maliwanag na mga ulap, at maliwanag na kalangitan. Medyo mainit, konti lang ang hangin, pero okay lang para naman sa kabutihan ng lahat at sa kaligtasan na rin ng mga pumunta sa sementeryo. Selfie-selfie na rin tayo at kasama nga pala namin yung aming mga pets. At hindi ko na nga naisama dito sa ating vlog dahil naiinitan din sila. Lagi silang naghahanap ng malilim or malamig sa kanilang katawan. So ito hapon na kami kami ay umalis. Marami pa ring tao ang naiwan at hindi kami sumabay sa alas 5 para nga naman hindi kami matraffic at hindi magkasabay-sabay sa paglabas. Marami na ring mabibilhan ng pagkain dito. So lahat ng mga pangangailangan ng pupunta sa kanilang mga sementeryo ay kumpleto na. Maayos naman ang kapaligiran at okay naman, tahimik naman ang undas. Today is November 2. Dumalaw naman tayo dito sa Columbarium at kararating ko lang, nilatag ko muna ang aking mga dalahin na flowers at mag-a-arrange tayo. Ito nga pala yung mga flowers na nabili natin sa Dangwa at mas mura ang flowers kapag November 1 na kayo bibili dahil nagpi-50% na sila. At yung iba ay makakatawad ka na ng mas mura pa at marami ka pa rin pagpipilian na flowers. So ito nga palang ginawa kong flowers ay DIY lang. Bumili lang tayo ng foam or flower foam. Nilagyan natin ng casing. So ganto rin yung ginawa ko kahapon. So itutusok lang natin yung mga dahon muna bago yung flowers para maiayos natin ng maganda ang mga dahon. Naka-ready na nga pala itong aking base. Nilagyan ko na rin ng mga butas para itutusok na lang. At dito na rin ako kumuha ng tubig. At tips nga pala para sa mga flowers nyo, lagyan nyo ng sunrocks yung water para nakababad siya at hindi siya madaling malanta. Kung kayo naman ay nagtitipid sa mga bulaklak, pwede nyo damihan ang mga dahon. Huwag kayong pipili ng isang variant lang na dahon. Maglagay kayo ng mga 2 to 3 variants na dahon. Pwede rin kayong maglagay ng mga stick, yung parang mga kahoy-kahoy na or mga sanga ng halaman para mayroon na rin siyang ornaments. At pwede rin kayong maglagay ng mga accessories tulad ng mga ribbon at iba pang mga gusto nyong ilagay para dagdag pampadami sa inyong mga flowers.
Pasensya na nga pala kayo kung hindi masyadong malinaw yung ating camera dahil yung sun ay nasa harapan natin at dito nga ang puntak ng araw dahil ito nga ay sunset na, kainitan pa rin. At habang iniisa-isa nating itusok ang ating mga flowers, inaayos nyo na rin kada isang tusok nyo para hindi na kayo magkakamaling baguhin pa. So habang isa pa lang na ang naitusok nyong flowers, iayos nyo na para hindi kayo mahihirapan. Pwede nyo rin putulan yung mga flowers nyo, depende sa gusto nyo kung mahaba siya or maiksi lang. So ayan guys, natapos na natin yung ating DIY na flower arrangement at ilalagay na natin. At dahil ito nga ay columbarium, ang binibili ko laging mga kandila ay nasa baso or nasa glass, yung parang mga pang-vigil, para nga naman hindi siya mamamatay kung humangin man, at least intact pa rin yung kanyang sindi sa kandila. At meron lang din itong separate na lagayan ng kandila, pero pwede rin naman dito mismo maglagay ng mga kandila. Wag lang yung kandilang walang lagayan dahil magkakakosyon ng sunog or magiging madumi yung floor. Wala namang requirements na kandila or flowers dito. Meron naman din silang trash can kaya malinis. Natapos na natin at eto na yung ating finished product. So nag-selfie muna ako and nag-pray na rin bago umalis. Dito naman sa columbarium, maliwanag at hindi siya gaanong kainitan dahil nga naman may bubong at bawat sulok ay para siyang balcony. So kahit umulan, hindi kayo mababasa. So safe pa rin ang undas dito kahit umulan o umaraw. Malapit lang din yung parking, nasa tabi lang. At eto nga pala yung harapan, meron diyang mga upuan at eto yung mga garden, mga puno at dyan yung kanilang parking area. Ayun yung ang mga tirikan ng kandila. Marami na rin nag-alay ng mga bulaklak at magtatapon lang muna tayo ng ating basura. So andito yung mga trash can nila. Maraming mga puno ng saging at mga halaman. At ito nga pala yung kabuuan ng columbarium.
hanggang 4th floor, at doon nga ang chapel at mga events na ginaganap dito. So ngayon pupunta tayo doon para makita nyo yung view. Malapad naman yung kanilang hagdan. Kung ayaw mo maghagdan, pwede namang maglakad sa labas sa may parking area at straight lang yung daanan dun. So ito yung 2nd floor. Punta naman tayo sa 3rd floor. Ang kaibahan lang nung 1st floor, kasama na natin or katabi na natin yung mismong garden. Unlike dito sa 2nd and 3rd floor, yung garden is makikita mo lang, balcony na agad yung katabi mo. So dito yung mga parking area at meron silang ginagawang columbarium na soon ay pwede na rin nilang i-open. So andito na tayo sa 4th floor para sa balcony or pinaka rooftop nila. Dito yung kanilang chapel. At ito na yung kanilang event na ginagawa. Kung meron lang maraming tao na magsisimba, so ino-occupy nila lahat. At ito nga pala yung view dito sa 4th floor or pinaka rooftop ng columbarium. So last year na ipakita ko na sa ating vlog yung view dito kapag gabi. So parang nagiging overlooking. So ito yung door ng chapel. Ito naman yung para sa mga events. Mahangin din dito. At yan, makikita mo yung kapaligiran. So tuwing pumupunta ako dito ay dumadaan ako dito sa rooftop para nga masilayan yung kagandahan ng Kamaynilaan. Magpahinga muna saglit at pwede ka na rin magpahangin bago umuwi. At baba na tayo. Punta naman tayo sa mismong lobby. Dito nga pala yung parking area ng
malapit sa third floor. At dito nga pala ay malilim, kaso ang naobserbahan ko is crowded dahil nga maraming mga tao dito at nagkakaroon din sila ng mga sarili nilang table and chair. Hindi naman bawal, pero mas gusto nila na meron silang table and chair kapag kakain at katabi nila yung kanilang mga unit. At naririto na tayo sa main building, kung saan narito din yung kanilang main office, at konting silip lang muna tayo sa design ng mga room dito. So ayan ang makikita nyo, yung design. So ilang katao lang ito, small size lang ito, pero lahat ng room or unit is the same lang ng mga design. More on wood sila, pero kompleto naman yung kanilang mga facility dito. So ito ay Sadgiel unit, at marami pa silang mga unit na nasa unahan malapit sa lobby. So sa pagtawid natin, meron bubungad sa inyo na garden ulit dito sa gitna. Napapalibutan siya ng mga unit or room. So ito yung kanilang hallway, at ito na yung lobby. So meron din silang mga upuan at table dito para sa mga nag-iintay. At dito rin nakalagay yung kanilang announcement.
So ito na yung kanilang lobby, malawak naman. Pagka drop off mo dito sa kanilang entrance, narito ka na agad sa mismong lobby. At hindi mawawala ang ating selfie. At naririnig nyo ba yung hampas ng hangin? Malamig at mahangin dito sa lobby. Lalo na kapag mga bandang December na at January. At dahil nga November 3, Sunday na rin, kaya nagsimba na rin tayo dito sa St. Therese of the Child Jesus. Doon sana tayo magsisimba sa San Pedro Calungsod Parish Church. Malapit lang din dito, kaso hindi ko alam yung schedule ng mass. So by December, babalik ulit tayo para bumisita at sana makapagsimba na rin tayo sa San Pedro Calungsod Parish Church. Hanggang dito na lang until our next video. Bye for now, guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching!